Huwagan na pala natin itong mga tol, tong 8mm size na rito. Ito yung kinakabitan ng brake pads natin. Ayan, T40. Ito sa brake caliper bolt nya. Tanggalin muna natin. Open muna natin to reservoir nya. Yun, 17 Newton meters. Ito dito naman sa size ng T40, 13 Newton meter yung nakalagay sa manual ng ADB 160. Yan. Okay na yun, 13 Newton meter. Taas naman. Alright, good morning mga tol. Pupunta tayo ngayon ng Honda. Bibili tayo ng brake pad ng ADB 160 ko kasi nung after ko mag-ride sa Pagudpod noong May 12, ayun, nakauwi kami, naramdaman ko na may tumutunog sa harapan ng preno ko sa rotor disc na yun. Napudpod na pala yung pero nung nag-check ako nung bago umalis, makapal pa naman siya, siguro dahil sa layo ng biyahe, kaya ayun, napudpod siya, nasagad siya, tapos mabigat din yung namin. Ngayon gamitin mo natin tong Mio. Punta lang tayo, bili tayo. Tapos para mapakita ko sa inyo kung paano ikabit yung brake pad sa front brake natin. Tapos tatanong din natin kasi 'di ba yung stock ng ADB 160 yung sa may reservoir nya, tawag dito, hindi ganong puno yung brake fluid nya, yung nandun sa loob ng reservoir nya. Kaya bali i-verify din natin sa sa mekaniko ng Honda kung okay ba magdagdag ng brake fluid, or kung okay na ba yung after kasi usually naman yung pwede rin malalaman sa reservoir niya kung pudpud na ba yung yung brake pads mo, kasi isa rin sa pwedeng mag-indicate yun na may siya, kung bumaba na yung level lalo ng brake fluid, maaaring pudpud na yung brake pads mo. Kaya isang malaking factor din yun na kailangan maayos at tama yung nakalagay na brake fluid. Ngayon yung paglabas ko ng ADB na yun, hindi talaga siya puno, talagang siguro 3/4 lang ang nakalagay sa nya, reservoir nya na brake fluid, pero yun daw talaga yung standard nya. Kaya ayun, nagtataka ako, marami na nalulusutan ng preno pagka pababa or uphill, ganon. Kaya ngayon i-verify natin mismo. Wala rin kasi akong idea kung okay ba mag-add or kahit hindi na. Malapit lang pala yung Honda rito sa amin mga tol. Ito lang dito na, paglabas na ng kanto may Honda na rito. Sana may available na brake pad para sa ADB 160. Tapos nasa around 500 pesos sa ata yun, 500 plus. Ayan, tanong muna natin, tapos pakita ko sa inyo mamaya kung paano i-install yung bili muna tayo mga tol. Ayun mga tol, nakabili na tayo ng brake pads natin sa ADB 160. Saka bumili na rin ako ng langis kasi mahabang biyahe yung binahe natin nakaraan papuntang Pagudpod. Ayan, magtatanong muna tayo sa mekaniko kung magdagdag. Sir, pwede magtanong sir? Tanong ko lang kasi yung unit ko ADB 160, magpapalit ako ng brake pad sa sa harap. Ngayon okay lang ba mag-add ng magta-top up lang ako ng brake fluid sa nya, reservoir nya, dahil hindi na ganong kumbaga siya, nasa low level na siya Bali bago naman yung pads na ipapalit ko, saka ako mag-add ng brake fluid. Pero huwag mo pupunuin. Sakto lang kailangan. Kasi di ba yung nilabas yung stock yung ADB, hindi talaga siya punuin, konti lang pwede mag-add. Konti lang. Ayun. Okay. Tapos tapos sir, pala tanong ko pala, okay lang ba maghalo yung yung .4 or .3 na brake fluid? Okay lang. Ano ba yung nakalagay sa ADB nun sir? .4 na yan. Mas maganda, hanapa mo ng
Dot 4 na. Okay. Ayun, bali ano, thank you sir ha. Thank you po. Ayun mga tol, tanong natin yung ano, okay lang daw mag-add ng brake fluid sa reservoir nya, basta wag lang daw masyadong pupunuin, dahil yung stock nung ADB 160 natin hindi talaga siya totally puno, may konting ano siya, parang mga 1/4 na tinira na nakikita natin mismo sa reservoir nya na ano, na may hindi siya totally punong-puno, tulad nung kukompare natin mamaya. Ipapakita ko sa inyo sa pagkabit natin, papakita ko rin sa inyo yung estado ng reservoir natin kung anong pagkakaiba yung puno saka sa hindi nagana. Bas okay lang daw magdagdag, huwag lang daw pupunuin kasi hindi daw magpe-play. Ang sabi ng mga ibang mekaniko, mas okay daw buksan ng reservoir nya pagka magpapalit ng brake pads, kasi ipupush mo yon pabalik yung piston nya, ngayon lalaban dun yung ano, pressure nya, tutulak nya pataas uli yung ano, pwede daw ma-damage yung ABS kung naka-ABS yung mga motor natin. Yan ang isang issue ng ano, nagpapalit ng brake pads na hindi nila binubuksan yung reservoir nya. Yan. Meron din namang case na hindi na binubuksan yung reservoir nya dahil konting push lang naman ang kailangan, hindi naman ganun kalaki. Okay naman na siguro yon, pero ina-advise pa rin ng ano, yung mekaniko na tanong ko rin kanina, hindi ko kasi napindot yung GoPro natin na ano, okay daw i-open yung ano once na magpapalit ka ng buong ano brake pad, kasi malalim na yung lubog nung ano, nung piston nya, nakapush na yon para hindi daw madamage yung ABS mismo ng motor natin. Ayan, bali nakabase lahat yan sa mga mekaniko. Ayan, syempre sila naman mismo nag-aral yan sa pagganyan pag may mekaniko. Ako naman basic maintenance lang, kaya yun, i-share ko lang sa inyo yung mga alam ko, paano magpalit, ganyan, kung ano ba yung tamang ano. Bumabase rin naman ako sa ano, mismong sabi ng mga mekaniko, hindi yung sariling ano ko lang to na uy ganito gagawin, ganyan, hindi naman. Syempre for safety rin yun, saka unit ko yun para naalagaan ko na maayos yung motor ko. Ayun mga tol, wala talaga tayo makitang ano dot 4 na brake fluid, dot 3 na lang talaga mauuwi sa atin. Okay naman yun, naka-indicate naman doon sa ano, reservoir nya na dot 3 or dot 4 ang gagamitin natin, lalagay doon. Ayun, para makapag-top up lang tayo, konti lang naman. Isa pa lang paalala mga tol, hindi advisable mag-top up ng brake fluid once na luma yung brake pads na nakakabit doon. Kumbaga kunyari nakita nyo, bumaba na to, isang indication yun na pudpud na yung brake pads nyo. Ngayon nag-add kayo ng brake fluid, ayun, maling-mali yung mga tol, kasi once na nagpalit kayo ng brake pads nyo na bago, pag pinush nyo yun, yung piston nya pataas, pabalik yun ayun, mga ano nyo, mapupuno yung ano, reservoir nyo ng brake fluid, aapaw yun dahil pinush nyo yung pressure nya aakyat. Okay lang mag top up yun, sinabi nga ni kuya, once na bago yung brake pads nyo. Ayun, indicator din kasi ang mga tol na kapag bumaba yung brake fluid nyo, ibig sabihin maaaring pudpud na yung brake pads nyo, ganon. Bali yun lang tatandaan nyo mga tol para hindi kayo nalilito. Ayun, kasi once na nagbabawas ang reservoir nyo ng brake fluid, maaaring may sira yung, may leakage yung ano nyo, may leak yung hose mismo ng preno nyo, or may sira yung preno nyo. Ganun lang mga tol. Okay, bili na tayo ng brake fluid dito mga tol sa Auto Supply. No choice na tayo, so dot 3 na lang muna. Magkano po? 120, 150. Ano mas maganda dyan sir? Ito? Oo. Makikita nyo mga tol, dot 3 lang for brake. Okay na yan, goods na yan. Nakalagay naman doon, naka-indicate doon mismo sa ano na dot 3 or dot 4 gagamitin natin na brake fluid sa reservoir ng ADB 160. Ayan, bali uwi na tayo. Tapos nagkakahalaga pala yung brake pads ng ADB 160 sa harapan. Nabili ko dun sa Honda, 540 pesos. Ayan, mahal. Pero mas mabibigla kayo sa preno natin sa likod, yung brake pad sa ADB 160. Oo, nasa ano daw yun, nasa 1 to
o nasa 1,200 plus yung mismong presyo nun. Napakamahal, grabe no. Yun yung panlikod na brake pads, mas makapal siguro yun, tas mas malaki-laki, kaya ganun kamahal. Ayan. Alright mga tol, bali papakita ko na lang sa inyo ngayon kung paano install yung brake pad sa ADB 160 at kung paano yung tamang proseso natin sa pagpapalit at paglagay natin ng brake fluid. Alright. Luwagan na pala natin itong mga tol, itong 8mm size na rito. Ito yung kinakabitan ng brake pads natin. 8mm lang yun. Lambot lang naman yung mga tol. Ayan, D40. Ito sa brake caliper bolt nya. Tanggalin muna natin. Dalawa lang ito mga tol. Ayan, meron siyang thread locker. Okay na yan, kahit di natin lagyan. Basta tama yung torque na ma-apply natin. May thread locker siya. Hindi pa pala natin siya maangat agad. Bali, open muna natin yung sa taas yung reservoir nya. Open muna natin. Ito yung sinasabi ko sa inyo mga tol. Ito, puno yung sa may left side nya. Ito yung sa rear brake natin. Tapos, ayan na makikita nyo. Kalahati na siya. Isang indicator na pudpud na yung brake pads natin sa harap. Ayan, dagdagan na natin siya konting-konti lang mamaya. Once na napalitan na ng bago, open muna natin to reservoir nya. Bali, lagyan muna natin ng basahan dito mga tol para safe yung natin, hindi matutuluan. Ayan mga tol, make sure na cover na lahat bago natin open. Gamit tayo nitong Inco. Ayan, bukas na yung mga tol. Handaan lang natin na yun. Ayan. Ayan, may brake fluid na sa angat lang natin para mabilis natin push yung preno mamaya. Konting push para mabilis matanggal. Ayan. Okay. Tanggalin na natin itong mga tol. Ito muna. Ito yung size 8mm na diroskas naman siya. Yun, sugot lang. Ito, pwede natin lagyan mamaya ito ng grasa para lilinisin din muna natin. Tapos yung orientation ng ng brake pads, ganyan. Ayan. Ayan, angat lang natin to, itong una. Ayan, ayan, pag ganyan ang orientation nya. Pag ganun paharap doon, pa kanan. Ayan, ito mga tol kung makikita nyo. At tanggalin na rin natin to. Ito naman yung sa likod nya, pag ganito. Ayan, kung makikita nyo pag ganyan. Hindi naman kasi makakabit ng mali yan kasi meron siyang mga gatla. Ayan o. Okay, tanggalin muna natin. Lilinisin din natin to. Okay, wait lang. Pakita ko sa inyo estado. Ito yung sa likod nya na pads. Yan, meron pa naman siya pero sagad talaga. Ito yung isang mali ko. At pala nagpalit muna ako ng bago nagpagudpod. Ngayon ito yung kabila. Ayan na. Ubos talaga yung pads niya. Naabot na yung nya.
Nabot na konti yung bakal niya. Ayan o. Galing sa pugod-pod na sagad talaga. Pugod-pod, pod-pod. Pagod muna ito. Itong dalawang piston, linisin natin pati yung nasa gitna niya na ano. Hindi ko alam yung mismong tawag dyan pero linisin na rin natin. Right. Ito pala mga tol, tanggalin din natin ito. Lalagyan natin ng grasa itong kabilaan na to. Ayan, para tanggalin yan, pupush lang natin. Hawak na rito, ganyan. Yun. Ito yung part na lalagyan natin ng grasa. Ayan lang siya mga tol. Yun na naman din yung orientation niya, ganyan lang din. Ayan, sa taas tong may bakal dito, kabitan ng brake pads. Ayan, pwede natin linisin din to, gamitan na lang siguro natin ng ano, na cotton buds. Tapos bali-brushin muna natin ito lahat bago natin i-push tong piston. Right. Natin linisin tong piston para ano, pag pinasok natin may mga kalawang na ngayon. Inopen natin yung reservoir natin para ano, maiwasan masira yung ABS natin kasi pag pinush natin yan pwedeng lumaban yung pressure nya. Kaya yun, inopen natin. Yun din man sabi ng mekaniko, kung magpapalit lang ng ano, brake pads na buo na yung bago, open na lang para ano, iwas aberya sa ABS. Issue rin yan sa mga naka NMAX, yung may mga naglolo ko minsan ganon. Pero na sa inyo kung gusto nyo gawin or hindi, kaya pa rin naman mag-design nyo kasi kayo ang may-ari ng motor nyo. Ito, nililinis ko muna yung piston. Tapos gamitan natin, lagay natin yung lumang ano, pads natin para pantay yung pag-push nitong ano. Gamitan natin itong ano, goma naman to kaya di magagasgas yung ano. Malambot lang yan kasi naka-open yung ano, yung reservoir natin. Ayan, lumulubog na siya. Diba? Nakalambot lang. Sagad na mga tol. Gamit kayo ng ganito ngayon, brand niya Tolsen. Pwede rin natin tanggalin to, isa lang naman yung orientation nya. At ito, makikita nyo kung paano ilagay itong guide nito. Makikita nyo yung dalawang butas na yun, ipapasok natin doon sa ulian. Hindi kayo magkakamali dyan dahil iisa lang naman yung guide nyan. Ayan, pupush lang natin papasok. Then ito naman yung mismong kinakapitan ng ano, ng brake pads natin. Isa lang din yung ano nya, yung orientation nya. Lalagyan natin ng grasa rito sa may part ng goma sa loob. Konting-konti lang mga tol.
para may lubricant lang siya pagka nag-move siya. Nag-move kasi once sa pinindot natin yung preno. Papiranggot na grasa lang para smooth lang. Ayan, then ipapasok na natin. Ayan lang mga tol. Ayun. Ayan. Napakasimple lang ikabit. Then ito na yung brake pads natin na bago. Sa Honda natin ito mismo binili ha. Nagkahalaga siya ng 540 pesos. Ayan, makikita nyo. Ayan, buksan na natin. Ito, makikita nyo kung gaano siya kakapal. Ayan. Then itong lalagyan din natin itong grasa niya, yung mismong pin niya, yung 8mm na size na bolt. Ayan, lagyan natin siya ng grasa para hindi siya mangalawang at spot pa rin yung paggalaw ng pads natin. Then ito, lalagyan din natin siya ng grasa itong, sa taas na part na to. Manipis na manipis lang mga tol. Ayan, then ilalagay din natin yung pin niya. Ayan, makikita nyo dyan lang naman yung orientation nya. At ilalagay na natin yung isang pads nya. Ayan, napakadali lang naman mga tol. Meron naman siya mga guides kaya hindi kayo malilito o magkakamali pa sa paglagay nitong brake pads nya. Then ipapasok na natin tong pin. Ayan, dahan-dahan lang. Ayan, makikita nyo okay na siya, malinis na at okay na. Then ilagay na natin siya. Lagay na natin yung T40 na bolts. Yan, bali hand tight lang muna. Hand tight lang. Then apply natin siya ng adjustable torque wrench, Flyman. Ayan. Apply natin is 17 Newton meters sa 8mm na size na to. Ayan, 8mm. Ayun, 17 Newton meters. Ito dito naman sa size ng T40, 13 Newton meter yung nakalagay sa manual ng ADB 160. Bali, naset na natin siya ng 30 Newton meter. Ayan, 30 Newton meter. Lagay na natin. Bali, pantay muna natin higpit para pares lapat. Okay. Ayan, 30 Newton meter. Ayan. Okay na yun, 30 Newton meter. Taas naman. Yun, 30 Newton meter. Okay na yun, hanggang dalawang goods na. Bali, ngayon, next natin, pipigain natin itong preno, tapos saka tayo mag-add ng brake fluid. Alright, bali, next natin gagawin mga tol, pigain natin itong sagad. Ayan. Hanggang sa ma-push yung preno sa baba at bumaba yung brake fluid, saka tayo mag-add ng brake fluid. Alright. Maglagay lang kayo ng basahan mga tol para maiwasan madamage yung pintura once sa may mag-leak na brake fluid. Okay. Ayan, bali mag-ready rin kayo ng tissue mga tol. Ayan, basta mag-ready kayo ng tabo na may basa in case na may tapon na brake fluid para maiwasan natin yung pagtanggal ng pintura. Apply na tayo ng brake fluid. Ayan, tanggalin muna natin yung cap. Binutasan ko lang na maliit tong ayan, kung makikita nyo ito yung butas, tapos lagyan na natin siya konting-konti lang.
Yung mga tol, pwede na yung ganun. Tapos try na natin ano yun, konting patak lang yan. Ayan, kung gano'ng karami yung brake fluid na nilagay ko. Halos ilang patak lang naman dinagdag natin. Ayan. Number 1 ay iiwasan nyo ito, yung may mapatak na brake fluid. Punasan muna pala natin yung labi para talagang walang dumi. Smooth lang na punas mga tol. Ayan, natin ipitan. Ito hand tight lang, hindi ganun kahigpit. Ito lang mga tol, makikita nyo. Ganyang karami nalagay natin brake fluid. Nagpalit din kasi tayo ng bagong brake pads, kaya umangat din yung fluid nya. Tapos konting-konti lang yung nilagay natin. Tapos hindi natin masyadong sinagad, nagtira tayo ng konti. Ayan, ito kasing sa rear nya. Ayan, napansin nyo. Lumipat lang tayo ng pwesto kasi napakainit dun sa kabila. Kaya ano, ayan, napansin nyo, ayan lang yan. Tapos, nag-hand tight naman tayo kanina, double check lang natin kung may fit na talaga siya. Ayan. Make sure lang na may fit na siya. Ayan. Ayan. Hindi siya kailangan sobrang higpit kasi mabilis masira to dahil zinc lang yung ano niya, yung reservoir niya. Ayan, maganda. Hand tight lang, tapos tama ano, makikita niya mga tol. Ayun. Ayan, bali double check nyo rin ano, kung sobrang baba na ng brake fluid nyo. Sinabi naman mismo ng mekaniko na pwede kang magdagdag kung magpapalit ka ng bagong brake pads, doon mo susukatin yan. Ayan, once na nagpalit kayo, bubomba, ayan nyo to, papapump nyo, ayan, ganyan nyo hanggang siya bumaba yung brake fluid nya. Tapos saka kayo magta-top up konti, kahit konti lang, tulad ng ginawa ko, ilang patak lang yan halos. Ayan, tapos bago na yung brake pads nya, okay na. Ayan. Ayun, bali nakita nyo mga tol kung paano magpalit ng brake pads at magdagdag ng brake fluid. Bali advice ko lang sa inyo, hindi talaga advisable magdagdag ng ng brake fluid kapag luma na yung brake pads nyo. Pwede nyo lang siyang gawin pag nagpalit kayo ng bagong brake pads para makakita nyo talaga kung hanggang saan yung ilalagdag nyo at matansya nyo kung tama. Mahirapang bali kasi ang magiging problema nyo pagka nagdagdag kayo ng brake fluid tapos yung brake pads nyo nakaurong na, nakapush na, halos manipis na rin, ganun. So susunod na magpapalit kayo ng brake pads sa bago, pag ipupush nyo yun, masasagad yung brake fluid ngayon yan. Yun ang naging problema. Saka hindi talaga nagbabawas ng brake fluid ang yung preno natin yan. Maaari magbawas lang yan once na may leak yung mga hose nyo, brake hose nyo, tapos yung sa preno nyo mismo sa baba may problema na, ayun, doon lang talaga magbabawas ng mga tol, na brake fluid yan. Maaaring ipacheck nyo na sa trusted mechanic nyo kung sakali mangyari yung hindi normal yung pagbabawas, ganyan. Pero kung magdagdag lang kayo dahil tingin nyo, ayan, tulad sa ADP 160, marami naman talagang pag nilabas yan, halos parang may 1/4 pang tira dito sa reservoir nya. Ayan, makikita nyo, may 1/4 pa talagang tira. Rin na preno natin, puno talaga yung brake fluid yan mga tol. Ewan ko kung bakit ang ng Honda hindi gaanong sinagad yung sa front natin, to sa right side na reservoir natin. Bakit hindi gaanong sagad yung brake fluid nya. Ayun. Pero ako lang, nagdagdag lang ako ng kaunting-kaunti. Kung makikita nyo naman sa video nung pinakita ko sa inyo, hindi pa rin talaga sasagad. Bali tinanong ko rin naman sa mekaniko na wag isagad kasi para may play daw siya, yun ang pinakano nun, may play daw yung preno. Hindi ko siya ma-elaborate na maayos, pero yun, nagdagdag lang ako ng konti kasi parang hindi ako masyadong kampante kasi marami ako na babalitaan, nakikita na lumulusot daw yung preno sa harapan sa mga uphill, ganyan, kaya sa palusong na daan yan. Ayun pala mga tol, bakit stock pa rin ang binili ko palang brake pads? Bakit yun? Kung sakaling tatanungin nyo, bakit stock pa rin yung kinabit ko? Meron namang ibang mas maganda brand, gano'n. Kasi yung
ano natin, yung brake pads natin, naka-design din yan sa ano, mismong stock na rotor disc natin. Pag gumamit tayo ng brake pads na mas matigas or yung mga ceramic na ano, na brake pads, ang maaaring upo rin nun, yung upod po din mismo yung rotor disc natin. Mas mahal yung rotor disc natin kaysa sa brake pads. Ganun. Bali, nakaano talaga yan, sukat yan ng ano, ng Honda, yung tamang lambot ng pads ng brake natin sa stock na rotor disc. Talagang para dyan yan. Kaya magpapalit kayo, bali yan, all stock pa rin, stock is good pa rin naman talaga. Pero kung mag-upgrade kayo, asahan nyo na pwedeng mas mabilis mauupod yung ano nyo, yung rotor disc nyo compare sa ano, dahil sa sobrang tigas ganyan, dahil naka-ceramic na kunyari kayo na brake pads, ayun na naman yung pagkakaiba nun. Pero yung lakas ng preno nandiyan pa rin yan, parehas lang yan. Malakas ang preno ng ano preno ng ADB ayun lang. Bali yun, yun ang isang tip ko sa inyo kung bakit ano, stock pa rin ang kinabit ko, dahil nakadepende pa rin tayo sa ano ng rotor disc natin. Iba-iba kasi ang timpla ng mga pads, kung gaano katigas, ganun, gaano kakapit, ayan. Pwede kasi sirain yan yung mismong rotor disc mo. Ayun. Ayun, bale yung mga tol, salamat ulit sa panonood dito sa channel ko. Kung bago ka pa sa channel ko, ayun, baka pwede mo ako masuportahan sa simpleng pag-subscribe at yan, like and share kung pwede rin. Ayun, bali para maturuan kayo, mag-guide ko kayo sa mga basic maintenance lang naman. Hindi naman talaga ako mekaniko, pero ina-apply ko lang naman yung mga ginagawa ko sa sariling motor ko lang. Hindi ako gumagawa sa ibang motor, ganun. Siyempre, ito sariling motor ko to, alaga ko lang talaga. Ayan, lahat ako palang kumakalikot dito, wala pa iba nakakalikot dito, ako pa lang sa motor ko. Puro basic maintenance na naman ginagawa ko. Pagka hindi nyo alam yung ginagawa nyo, syempre dun kayo sa mga mekaniko talaga, para maiwasan nyo magkaroon ng aberya, may masira kayo sa unit nyo. Dagdag sakit sa bulsa din kasi ang mga tol. Bali hanggang dito lang mga tol, salamat sa panonood, and yun, sa susunod ulit na adventure, baka may rides ulit ako sa Infanta Quezon. Ma-share ko naman sa inyo yung rides namin doon. Abangan nyo na lang ulit sa susunod na upload ko. Maraming salamat sa panonood, and ride safe lagi sa inyo. Peace out.